Magandang araw po at magandang gabi sa mga nakakapanood sa gabi at sa lahat po ng naaabot ng video na ito. Welcome po dito sa AMB o Avoy Mix Videos. Ngayon po, may magandang balita po tayo sa inyo at mula po ito sa UNTV. No? Dito po ay mukhang may bago na namang asset ang ating Philippine Navy. No? Either ito po ay Navy o barkong pandigma o Coast Guard. Pero mukhang mga barkong pandigma po ito para makita po natin ang mga ulat tungkol dito. Panoorin po natin ang video ng UNTV at sabay-sabay po nating bigyan ng reaction. So, eto po. Inaasahan darating sa Oktubre ngayong taon ang dalawang bagong barko ng Philippine Coast Guard o PCG at ito ay ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Ang mga ito ay pawang 27-meter vessels na may bilis hanggang 25 knots. Ang ganda po ng barkong ito, no? Kung titingnan nyo, no? Very mukhang high-tech na siya at futuristic yung style, ano? Talagang hindi na nahuhuli ang Pilipinas. Nakuha ng PCG ang mga barkong ito sa pamamagitan ng grant mula sa Estados Unidos. Gagamitin ang mga ito para sa search and rescue, maritime safety at pagtugon sa mga emergency sa dagat, kabilang ang mga insidenteng may kaugnayan sa marine environmental protection gaya ng oil spill. Bukod sa dalawang barkong ito, inaasahan ding darating sa susunod na 5 taon ang humigit kumulang 50 pang vessels bilang bahagi. Grabe, 50 vessels pa ang darating, no? Ang sabi sa susunod na 5 taon. So, mabilis lang po yun, no? Sana hindi pumutok yung gera between dun sa 5 taon na yun, no? Sipo, tuloy natin. Ng modernization program ng PCG. Kabilang sa mga planong barko ang 40 units ng 35-meter vessels mula sa France. Gayon din ang 5 97-meter vessels mula sa Japan. So, 5 97 meters mula sa Japan, malalaki po yun. Yung 35 lang, malaki na, no? 4 na po yun, tapos di 45 na lahat, ano? So, madami. Nakapareho ng klase ng BRP Teresa Magbanwa at BRP Melchora Aquino. Inaasahang magsisimula ang pagdating ng ilan sa mga 35-meter vessels sa susunod na taon. Bagamat hinihintay pa ng PCG ang pinakahuling status ng proyekto. Nakikita kasi natin yung mga next year na mga arrival ng mga bagong vessels. And within the 5 years, usually sabi palagi ni Commandant na we will be anticipating the arrival of 50 more ships. Kasabay ng pagdami ng barko, naghahanda rin ng Coast Guard para sa pangangailangan sa manpower. Ayon kay Commodore Cayabyab, natutugunan na ng PCG ang kasalukuyang personnel requirement. So, ang sabi, natutugunan na. O ibig sabihin, hindi pa natugunan. So, kailangan pa ng tao. No? At sa mga walang trabaho dyan, no? Mag-Philippine Navy na kayo. O mag-Coast Guard kayo. At makakatulong pa kayo sa bansa natin, no? At napakaganda po ng imahe ng isang magiging Coast Guard personnel, no? Na hindi kagaya nung pulis, pasensya na sa mga pulis, no? Na nabahiran ng karumihan, no? Dito sa Coast Guard ay maganda pa yung imahe nila, even yung Philippine Navy, no? 40,000, mababasa niyo po diyan, no? 40,000 karagdagang na tauhan, no? Sa pagsapit ng 2030. So, hindi naman yan bigla no? Unti-unti. Habang dumarating, kailangan meron na. Hanggang dumarating, meron na. Batay sa kanilang 2026-2027 Table of Organization and Equipment, may proposal din anila ang ahensya sa Department of Budget and Management para sa karagdagang 40,000 personnel pagsapit ng 2030. We will be increasing our personnel kasi ang reason is to augment and for them to be deployed dito sa mga paparating ng mga vessels natin. At ang ginagawa naman natin ngayon in preparation sa mga dumarating na is yung pagkakandak ng training, particularly sa vessels operations and maintenance natin. So halos lahat ng mga dumarating na mga bagong recruit natin ay ina-assign natin sa barko at initrain natin to man that vessel. Para naman matiyak na handa ang mga tauhan, isinasailalim sa training ang mga bagong recruit, particular sa vessel operations at maintenance.
Karaniwang nasa 20 hanggang 30 personnel ang kailangan sa isang barko, depende sa laki at klase nito. Samantala, aminado naman ang PCG na hindi pa rin sapat ang 50 bagong barko para ganap na matugunan ang lawak ng maritime territory ng bansa dahil Tama po, kulang pa yung 50 na yan, no? Bukod sa mga meron na tayo. Kailangan, mas maganda kung doblehin o triplehin pa kasi napaka-lawak ng ating karagatan, ano? At sigurado ako, tatapatan po ng kalaban niya ng China. Panigurado ho yan. binubuo ng mga pulo ang Pilipinas bukod pa sa lawak ng coastline at exclusive economic zone. Ayon sa ahensya, pangunahing gagamitin ang mas maliliit na vessels para sa inter-island operations, habang kakailanganin naman ang mas malalaking barko para sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea. Tama po, kailangan doon yung mga malalaking barko na yan, kailangan, no? Kasi alam mo naman mga China, gugulating kanyan sa mga malalaking barko nila. So ang ipantatapat po natin dyan, siyempre, malalaking barko po. Ito po ang patunay na hindi po sumusuko ang kasalukuyang gobyerno natin dito sa mapagsamantalang mga Chino. Well, definitely, Ryan, hindi pa rin, no? Kasi itong 50 na to na parating, that would support at least the minimum capability of our districts to have a ship on their area. So, we have 7,600 islands, and yun ang nagiging challenge sa atin ngayon, particularly yung sa West Philippine Sea. So, kakailanganin talaga yung malalaking barko dyan. So, kung titingnan natin yung 50 and the length of our coastline, yung laki ng ating area of responsibility, kasama yung exclusive economic zone, definitely 50 plus the 25 present are not enough, of course. So, kakailanganin pa rin natin yung additional support. Sa kabila nito, sinabi ng Philippine Coast Guard na ang kasalukuyang modernization effort ang pinakamalaki nitong acquisition program para sa mga barko at air assets. And we are very thankful sa administration ngayon kasi ito ngayon ang pinakamalaking modernization acquisition ng Philippine Coast Guard, particularly sa mga vessels and mga air assets natin. Layunin nitong palakasin ang kakayahan ng PCG sa maritime security, search and rescue at iba pang operasyon sa malawak na nasasakupan ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. So hanggang dito na lang po, no? So napakamagandang balita po nito dahil karagdagang puwersa po ito, no? Hindi lang sa PCG, pati sa Philippine Navy o sa buong Pilipinas maritime o sa seguridad ng ating bansa, no? Para hindi na tayo ismulin ng mga bansa, no? Ika nga, sabi nga ng China, huwag niyong ignorin ng Pilipinas. Even China, meron silang ganong salita. Makapangyarihang bansa po yun nagsabi, huwag niyong ignorin ang Pilipinas. Even sila nababahala. Kasi umuunlad po ng umuunlad yung ekonomiya. Pero sana, pati mahihirap nating kababayan, isama naman sa pag-unlad. At saka nagpapasalamat naman ako at dito sa Armed Forces natin, sa Navy, walang malitahan ng mga budget. Kaya yan, nabibili natin. Hopefully, sana nga madoble yan. At yan ay yung 50 na yan, talaga tama po, kulang na kulang po yan. So, hanggang dito na lang po, kayo po kung ano po ang inyong komento sa loobin, comment na lang po dyan sa ating comment box. Ito po ang Aboy Mix Videos. Maraming salamat po.